na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Hanggang kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakakaaway mga delivery rider o yung mga rider. Pilipinas ang oras, alas 8:12 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. The sun, here comes the sun. I say it's alright. Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Pilipinas. Happy Sunday morning. Today is Sunday, August 23, 2026. Sa pangalan po ni RH12, Milky Rigunan, samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga dito po sa Isyung Pambayan. Ayan na, mainit na. Kamusta ho kayo? Kamusta po ang ating mga kababayan? Dahil sa mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo ay tayo po'y inulan. Pero ngayon, nakikita na natin ang ang araw. Ayan na, mainit na. Sa mga kababayan natin dyan, siguro ang ilan ay kahapon pa lamang nagalalaban na ng kani-kanilang damit, mga naipon noong mga nakaraang linggo. At syempre ngayong araw ng Sunday, gagamitin pa rin itong araw na to para makapagpatayo ng kani-kanilang labahin. Dahil araw ng Lunes, bukas, balik eskwela na ang mga estudyante. Pati na rin ho ang ating mga trabahante sa gobyerno at sa ilan pang sektor. Sa private sector man ng mga nagsuspend ng trabaho noong nakaraang linggo. Dahil nga po yan sa masungit na panahon.
Kamusta po ang lahat? Aba, ito palang week na to. Malapit nang matapos ang buwan ng August. At andyan na. Malapit na hong mag-Christmas. Kamusta po kayo? Nakaready na ho ba? Meron na ho ba kayong listahan? Listahan ho ng mga bibigyan nyo ng regalo ngayong Christmas? O ang iba naman nag-check pa ng kanilang listahan dahil nga ang ilan ay mayroong wish, mayroong resolution para sa taong 2026. Lahat ba ng inyong New Year's resolution ay natupad? Inyo pong naisagawa? Siguro ho sa akin, hindi lahat, pero kahit papano, ang magandang balita doon kahit papano, meron namang natupad. Kuya, meron ho tayong makakausap ngayong araw ng Sunday. Binabanggit ko ho kanina yung mga nakaredy na ba ang mga listahan ng inyong bibigyan ng regalo ngayong Christmas. Pera ho yan ha. I mean, ang usapin naman dyan ay pera. Siyempre, kailangan mo na namang mag-budget. Dapat lahat ay mabigyan. O kung hindi man lahat, yung mga inaanak natin, mga mahal natin sa buhay, ay siguro ho dapat mabigyan natin ng regalo. Pero bukod ho sa mga regalo na material things, siyempre parati nating sinasabi na kahit hindi material na bagay, okay na yung kahit oras man lang, atensyon, yung mga hindi ho ba nabibili ng pera, pwede yung pangregalo. Kaya ngayong araw po ng Sunday, ngayong umaga, ang pag-uusapan ho natin paano po mananatiling matatag sa pinansyal na hamon ngayong taong 2026 at lalong-lalo na papasok na naman ang panibagong taon. Mamaya ho yan, meron ho tayong makakasamang isang financial educator. Pero bukod ho dyan, meron ho tayong tatlong bagyong patuloy na minomonitor sa labas ho ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kaya ho sa mga nanay at tatay natin dyan, sa mga ate at kuya, lolo't lola, aba oras na ho ito. Ito na ho ang inyong sign para ho'y maglaba dahil ngayong linggo nga ho, posible na namang magkaroon tayo o makaranas na naman tayo ng masamang panahon. Kabilang po sa mga bagyong ating minomonitor, ito pong Typhoon Saudel na nasa 2,255 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin na 175 kilometers bawat oras at pagbugso nga abot sa 215 kilometers per hour. Inaasahan pong papasok ito sa ating bansa bukas at papangalanan pong Obet. Ayon po sa Pag-asa, mababa naman ang posibilidad na mag-landfall ito, pero inaasahan pong palalakasin nito ng habagat o palalakasin nito ang habagat, kung saan posible pong magdulot ng mas malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. At habang nasa 565 kilometers naman po ng hilaga ng Itbay at Batanes, ang Tropical Depression Hainari. Ito po ang dating bagyong Neneng. Taglay po nito ang hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 75 o 70 kilometers per hour. Samantala po, isang tropical depression pa rin ang namataan sa layong 2,205 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May lakas itong hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 70 kilometers per hour. Kaya po ingat-ingat ho sa lahat dahil nga ngayong week, ang forecast po ng Pag-asa ay tayo pa rin po ay makakaranas ng mga pag-ulan. Sa atin pong pagbabalik, makakausap na po natin ang isang financial educator. Pilipinas ang oras, 8:20 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame, no? ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision na ito na magbibigay sa amin ng mas maayos sa sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang linggo. At ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico for. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin.
Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Tambalang Anthony Pambayan! .25 na po ng umaga. Magandang umaga po sa mga nagko-comment sa ating YouTube at Facebook Live. Good morning kay Ma'am Teresita Atienza, kay Sir Arnold Reyes. Sabi ni Ma'am Teresita, ibababad niya na daw ang kanyang natitirang laundry. Good morning din po kay Sir Ronald Velasco. Sabi ho dito ni Sir Arnold Reyes, okay lang naman kami dito sa Ilagan City of Isabela. At very nice weather daw doon. Mabuti naman ho Sir Arnold, ingat-ingat ho kayo dyan. Good morning din po kay Sir Bentong. Tapos na daw ang labada niya. At 2 salang kaya lang magasto sa dryer. Pero amoy Favco naman daw. Yun ang importante, hindi amoy kulob. At magandang umaga din po kay Ma'am Ivy Gutierrez, kay Sir Francisco Antonio Ramirez Garcia mula ho dyan sa Talavera, Nueva Ecija. Good morning din kay Sir Melo Divina. Ingat-ingat daw ho parate. Ayan ho sa mga kababayan ho nating nakikinig sa kani-kanilang radyo, nanonood naman sa Facebook Live, magandang umaga po. Pero ngayong umaga nga po parang busy ang ating makakausap sana. Ang ating po sanang pag-uusapan ito nga po patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pangunahin nating pangangailangan. Batay nga ho sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, 6.2% ang inflation rate sa Pilipinas nitong July. Bumaba po mula sa 6.4% noong June. Pero mas mataas po ang inflation para sa bottom 30% income households na umabot sa 8.2% noong July. Ibig ho nitong sabihin na mas malaki ang pressure sa budget ng mga pamilyang may mas maliit na kita. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong araw po ng Sunday, paano nga po mananatiling matatag sa financial sa gitna ng pagtaas ng gastusin at ano po ang konkretong hakbang na maaaring gawin ng isang ordinaryong Pilipino. Ito parati ang iniinda ng ating mga kababayan. Paano nga ba ako makakatipid? Lalong-lalo na kung ang aking sahod ay hindi naman sapat. Hindi sapat ang aking kinikita para sa mga gastusin sa bahay. Ayon po sa pag-aaral, dapat ho nating unahin ang pagbabudget, hindi po itong paggastos. Sabi po sa pag-aaral, kapag mataas ang presyo ng bilihin, mas mabilis maubos ang sweldo kung walang malinaw na budget. Kumbaga para ho tayong gastos lang ng gastos. Kasi nga ho hindi tayo nagsiset ng budget natin Hindi tayo naglalaan na ganitong halaga ng pera ko ay para sa dito lamang. Parang ang nangyayari, halimbawa kung nandoon tayo sa grocery store, pagka wala tayong sineset na budget, kuha lang tayo ng kuha. Na parang iniisip natin, kailangan ko ba to? O gusto ko lang to? Pero kapag iniisip natin yon, parang mas ginugusto pa rin natin kunin ang bagay na yon. Kaya ang nangyayari napapabili tayo ng mga bagay na dapat hindi naman natin bilhin. Kaya dapat pong unahin natin ang pag-budget kesa po sa paggastos. Ayon po sa PSA, food, housing and transport ang ilan sa pangunahing nag-aambag sa inflation noong July.
Kaya mabuti pong ihiwalay natin agad ang pera para po sa mga pagbili ng ating pagkain at pangunahing pangangailangan. Bukod ho dyan, dapat po mag-set aside na rin tayo ng ating mga dapat bayaran para sa ating mga bills. Kung meron naman ho tayong utang, dapat ho iset aside na rin natin ang pambayad dyan. At syempre ho, ang hindi natin makakalimutan, kahit papano magtira ho tayo, mag-ipon para naman sa mga susunod na panahon in the near future. Kung kakailanganin man natin ng pera, at least ho meron tayong panghuhugutan. Bukod ho dyan, syempre meron din ho tayong tinatawag na mga personal na gastusin. Kaya doon ho, sa mga nabanggit ko ho, dapat ho maglaan tayo ng pera para dyan. Bukod ho sa mga nabanggit ko kanina, makakatulong din po ang pagta-track ng lahat ng gastos sa loob ng isang buwan para ho makita natin kung saan talaga napupunta ang ating pera. Para ho hindi tayo parate, ano na bang nangyari sa pera ko? Saan ba napunta ang pera ko? Di ba ilan sa mga kababayan natin, minsan ho guilty ho ako dyan. Minsan nakikita ko na lang ang laman ng wallet ko, wala na. O kaya naman kung wala na, paubos na. Diba? Napapaisip tayo, ano ba ang mga ginastos ko? Saan ba napunta ang pera ko? Kaya naging gano'n na lang. Kaya ho makakatulong din ho itong pag-track sa lahat ng gastos natin sa loob ng isang buwan. Sabi po sa pag-aaral, ang isang practical tip dyan bago mo bili, tanungin po ang ating sarili. Kailangan nyo ho ba talaga yan o gusto nyo lang bilhin ang bagay na yan? Pangalawa po sa mga tip, mga dapat nating gawin. Ito pong binabanggit natin kanina na mag-ipon kahit maliit lamang. Maliit o malaki man ho yan, meron hong pagbabagong mangyayari para sa atin. Meron pong tulong yan, malaki ang tulong yan. Sabi nga po ay hindi kailangang malaki agad ang ipon. Ang pinakamahalaga ho dyan, regular. Maging consistent po tayo sa pag-iipon. Kesa nga ho sa malaki naman ang halaga ng inyong iniipon, pero paminsan-minsan lang. Kumbaga, hindi kayo consistent. Halimbawa, ngayong cut-off, ngayong 15, magbibigay kayo, maglalaan kayo ng ipon. Tapos sa 30, iisipin mo, hindi ako maglalagay kasi malaki naman yung inilagay ko noong 15 So, ang iisipin mo na, sa susunod na 15 ka na, magbibigay. Sa susunod na 15 ka na, maglalagay o maglalaan ng pera, mag-iipon ng pera. Maliho yan ha. Ayon po sa pag-aaral, maliho yan. Dapat po ang ginagawa natin hindi nga ho kailangang malaki ang agad ang iniipon. Maliit man ho yan, basta ang importante, consistent ho tayo. Halimbawa po dyan, maaaring magtabi nga porsyento ng sahod pagkatapos ho matanggap ang sweldo. Sa halip po nga mag-ipon lang kapag may natira. Kasi ho ang kinaugalian na ho natin, mag-iipon tayo kapag mayroon ng natira sa ating sweldo. Pero ayon po sa pag-aaral, dapat ho pagkapasok pa lang ng sahod sa atin, parang meron ng porsyento doon, meron ng percentage doon kung saan ba mapupunta, kung ilan ba mapupunta ang para sa inyong ipon. Sabi ho dito ni Ma'am Teresita Atienza, inuuna niya daw ang kanyang basic needs. Number 1 sa kanya daw ang pagkain. Gusto daw nila ang masarap na kinakain at healthy naman. Yan. Tamang-tama ho ang mga nagko-comment sa ating YouTube live. Sabi dito ni Sir Arnold Reyes, pass daw muna siya sa issue ng politics. Chill muna daw siya. At household topic muna. Maraming salamat ho sa mga nakatutok sa ating YouTube live.
Pero ang pinag-uusapan nga ho natin ngayong araw ng Sunday, paano ho tayo makakatipid? Ano mga ba ang mga dapat nating gawin para kahit papano makapagtipid tayo? Meron ho tayong maiipon. Sabi mo po sa pag-aaral, maaari pong magtakta muna ng maliit na target, gaya ng isang buwan ng basic expenses, bago unti-unting palakihin ang emergency fund. Ano nga ho ba itong emergency fund na ating binabanggit? Kasi nga ho, sabi dapat din tayong magkaroon ng emergency fund. Dahil nga hindi po lahat ng gastos ay planado ho yan. Siyempre, hindi natin namamalayan. Hindi po predictable, hindi natin ma-predict. Meron hong biglang pagkakasakit. Wag naman ho nating hilingin. Siyempre, meron din hong minsan mawalan ho tayo ng trabaho. Or, kung hindi naman sa mga nabanggit ko, kung merong sira sa ating mga bahay, syempre, kailangan natin gumastos para sa repair. At para naman sa mga mayroong sasakyan dyan, syempre, kailangan gumastos para sa repair ng sasakyan. Kaya ho, mahalagang magkaroon tayo ng hiwalay na pera para sa emergency at hindi tayo umaasa agad sa credit card o pangungutang. Para ho sa mga hindi pa makakapagbuo ng malalaking emergency fund, maaari ho tayong magsimula sa isang maliit na target at dagdagan ito bawat buwan. Ang importante naman ho dyan masimulan natin at bukod sa masimulan ay tuloy-tuloy ho tayo. Sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan naman ho natin ang patungkol sa utang. Paano ba ho natin to makokontrol? At syempre, about investment din po, pag-uusapan din ho natin yan sa ating pong pagbabalik. Pilipinas ang oras, 8:37 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. (8:41) na po ng umaga. Ang bilis po ng oras ha. Malapit na namang mag-lunch. Pero sabi ni Sir Angelo Rehada dito, breakfast Sunday daw morning. At mainit daw, pwede na maglaba sa Malolos, Bulacan. Good morning din po kay Sir Jay Morales, watching from Santa Ana, Manila. Hello po, magandang umaga din kay Sir Randy Santisas at kay Sir Leo Havares, watching daw from Puerto Princesa City in Palawan. Magandang umaga po sa lahat. Pinag-uusapan pa rin ho natin ito nga pong pagbabudget natin. Paano nga ho tayo mananatiling matatag sa pinansyal sa gitna ng pagtaas na gastusin? At ano nga po ang konkretong hakbang na maaari nating gawin na bilang isang ordinaryong Pilipino? Kanina po binabanggit ko na yung mga pwede nating gawin. Unang-una dyan, unahin natin ang pagbabudget, hindi ho yung paggastos. At syempre ho, meron ho din tayong mag-ipon kahit maliit lamang. At ang pangatlo po sa binabanggit natin, magkaroon ho tayo ng emergency fund. At syempre pang-apat, ito na hong pag-uusapan natin ang dapat kontrolin ang utang. Dahil sa panahon po na mataas na gastusin, madali ho tayong matukso na gamitin ang credit card o kaya naman ho'y mangutang para makapagpasya ang budget o kaya makapagkasya ang budget. Pero kailangan ho natin tingnan dahil hindi lang hadlang ang utang, kundi po ang interes at kabuuang halagang babayaran. Ayon nga po sa 2025 Consumer Finance and Inclusion Survey ng BSP, 74% ng mga adult Filipino ang nasasangkot o nakasagot sa tamang least half ng financial literacy questions. Mas mataas po kumpara sa 69% noong taong 2021. Pero sinabi rin ng BSP na nanatiling hamon ang pag-unawa sa interest rates, lalo na sa compound interest. Kaya po sa mga nagbabalak dyan mangutang o kaya naman gamitin ang kani-kanilang credit card, mahalaga pong alamin muna kung magkano ang interest bago pumasok sa isang loan. Isa pong practical tip natin dyan, unahin ang mga utang na may mas mataas na interest at iwasan pong magdagdag ng bagong utang para lang matustusan ang lumang utang. Noon nga po meron akong narinig na parang sinasabi nilang kasabihan na. Sabi nila halimbawa nangutang ka, tapos yung ipinangutang mo ay ipambabayad mo lang din daw doon sa utang mo, parang mahirap na daw bumangon sa ganong style, sa ganong technique ng buhay. Kaya po sabi nga sa atin, kailangan ho nating kontrolin ang ating utang. Panglima naman po sa ating pinag-uusapan,
Huwag hong magmadali sa investment. Kapag po may sobrang pera, maaari ho nating tong ilaan sa investment. Dahil ang investment, paraan din po to ng pagpapalago ng ating ipon. Pero po, hindi dapat unahin ng investment kung wala pang emergency fund o kung nalulubog pa sa high interest debt. Bago tayo magkaroon ng investment, dapat magkaroon ho muna tayo ng emergency fund at mabawasan natin ang ating mga utang. Bago ho tayo maglabas ng ating pera, dapat alamin ho natin paano gumagaan na ang investment na gusto nating pasukin. Bukod ho dyan, magkano naman ho ang posibleng kita in case na mag-invest tayo doon. At syempre, bukod ho sa kita, kailangan ho nating tingnan din ang isang side. Ito ho ang side na negative. Kumbaga, magkano ho ang posibleng mawawala sa atin in case man na itong investment na ating gustong pasukin ay hindi po lumago. At ang pinaka-importante po sa lahat na dapat nating tingnan kung legit ho ba yan at regulated ang nag-o-offer. Legit ho ba ang mga investment na gusto nating pasukan? Dapat ho natin niyang tingnan ha. Abay, isa pa pong practical tip. Kapag sobra pong ganda ng promise, gaya ho ng garantisadong malaking kita sa maikling panahon lamang, dapat ho nating pag-isipan yan. Dapat na ho tayong magdalawang isip. Dahil ayon nga ho sa mga paalala sa atin ng mga otoridad, ang mga ganyang bagay ho na halimbawa, alokin ka na. Kailangan mo lang magbigay ng ganito. Tapos sa susunod na buwan, o kaya naman hindi sa susunod na buwan, sa mga susunod na linggo lamang, ay makakakuha ka ng malaking halaga ng pera. Yan po ang binabanggit ng mga otoridad na too good to be true. Kaya dapat ho tayong magdalawang isip dahil baka mag-lead lang ho yan sa bagay na pagsisisihan natin. Bukod ho dyan, meron din po tayong tinatawag na magkaroon tayo ng financial check-up. Hindi ho sapat na alam lang natin kung magkano ang ating sweldo. Dapat alam din natin kung magkano ang ating kabuuang gastos, magkano ho ba ang ating utang, magkano na ang ating ipon, ang ating emergency fund at ang ating financial goals. Kanina po binanggit ko na dapat kung po pwede lang, kung kaya naman natin, i-track nga ho natin ang ating gastos every month. Magkano nga ba ang napupunta sa mga gastusin natin sa pagkain, sa grocery? Magkano ho ang napupunta sa bayarin natin sa kuryente, sa tubig? Dahil sabi nga po, maaaring magtakda ng isang araw bawat buwan para po suriin ang lahat ng ating gastos. Kung may gastusin man pong hindi na kailangan, maaari ho natin yang bawasan at ilipat po ang natipid sa ipon o pagbabayad ng ating utang. Sana ho meron ho tayong natututunan. Pero bago po tayo magpaalam maya-maya lamang, meron pa rin ho tayong pag-uusapan ito nga pong financial literacy bilang proteksyon. Sa atin po yung pagbabalik, Pilipinas ang oras, 11 minutes na lang po bago mag-alas 9 ng umaga. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nine minutes na lang po bago mag-alas 9 ng umaga. Tapusin na ho natin tong ating pinag-uusapan dahil marami nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Papasadahan ho natin yan maya-maya lamang. Pang-pito po sa ating pinag-uusapan natin ang ating financial literacy bilang proteksyon. Hindi lang po pag-iipon ang financial stability. Kasama rin dito ang pag-unawa sa interest, loan, insurance, investment at mga posibleng risgo. Sa 2025 BSP survey nga po, 64% ng mga respondent ang nagsabing nagve-verify sila kung regulated ang isang financial institution bago makipagtransaksyon. Habang 78% naman ang umiiwas sa pagbabahagi ng personal information online. Mahalaga ito lalo na sa panahon ng digital banking, e-wallets at online investment offers. Yun nga po ang parating paalala sa atin ng ating mga otoridad na wag ho tayong basta-bastang magbibigay ng ating personal information, lalo na ho itong tinatawag nating OTP. Diba meron ho yan na doon nabibiktima ang ating mga kababayan. Ilang sa ating mga kababayan na hinihinga ng OTP tapos pagkatapos ibigay ng OTP, ayun, sinimut na kung ilan ang laman ng bangko ng digital banking o e-wallets. Sa harap nga ho ng mataas sa presyo at patuloy na mga financial challenges, hindi man natin kontrolado ang galaw ng ekonomiya, pero meron ho tayong mga bagay na kaya nating kontrolin. Kasama na po dito ang ating pagbabudget, pag-iipon, pagkontrol sa utang, paghahanda para sa emergency at pag-iingat sa mga investment. Kanina pa po natin binabanggit na hindi kailangang malaki agad ang ipon. Ang mahalaga po ay kailangan lang natin itong simulan. Dahil nga po sa pagiging consistent, sa maliit na hakbang lamang mas maaari nating mapalakas ang ating pinansyal na kalagayan at mas maging handa tayo sa mga hamon ngayong taong 2026 at syempre sa mga susunod pang taon yan. Pero sabi dito ni Sir Glenn, mahirap daw mag-ipon lalo na kung minimum wage tapos may 5 o 4 na anak. Aba kulang daw talaga yan. Buti nga daw ko, yun lamang. Yun namang may ayos na kita, one day millionaire. Ayun. Sabi naman ho dito ni Ma'am Teresita Atienza, parang ganyan daw ang utang ng gobyerno. Nagpapatong-patong dahil may interest yun. Palaki daw ng palaki, sabi ho yan ni Ma'am Teresita Atienza. Sabi naman ni Sir Inyedoro, daming ganyan, lalo na yung mga ilang may credit card. Puro swipe. Pagdating nga ng bayaran, minimum due lang ang kayang bayaran. Kaya daw nalulubog dahil sa interest at penalties.
Sabi ni Ma'am Teresita, ang investment niya daw ay sa bangka. Abay, tinitingnan niya daw araw-araw. At hindi siya nag-i-invest, hindi niya kakilala. Sabi ni Sir Ronald Peralta Perez, ang hirap makaahon sa utang kapag lubog na talaga. Aba, totoo yan, sir. Sabi ni Sir Bentong, siya daw ay hindi niya kakaskasin ng kanyang card kung hindi niya mababayaran ng buo sa due. Sabi nga, diba, do not kaskas if you cannot pay in cash. Good morning din po kay Sir Arnold Dayaw, kay Sir Ronald Velasco, at sa mga nakatutok naman sa ating Facebook Live. Sabi ni Sir J. Morales, separate budget, emergency fund, and daily expenses after payment of Meralco and water bills. Ayun. Tama ho yan na nag-set tayo ng ating budget. Para naman sa mga susunod ay hindi tayo masistress. Saan na ba tayo kukuha ng mga pambayad sa ating mga bills o kaya naman sa ating mga utang. 4 na minuto na lang po bago alas 9 ng umaga. Pero bago ho tayo magpaalam, gusto ko lang hong Batiin ko lang po ng congratulations sa newlywed ng aming tropa. Congrats sa newlywed sa bagong kasal, kay Venus at kay Imay. Congratulations. Sana maging happy at blessed ang inyong marriage. Dahil ho dyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na chikahan sa isyong pambayan. Sa pangalan pa rin po ni RH12 Milky Rigunan. Ako po yung nakasama. Ito po si Wina Perlasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minuto bago alas 9 ng umaga. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang